Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Grabe po si PBBM. Ang daming projects na ini-implement mula Bohol, Cebu, Cotabato, papuntang Sultan Kudarat kahapon. Ngayon naman po, bumalik sa Metro Manila para tingnan yung mga projects sa flood control po. Talagang tinitingnan niya personal, binibisita mga kababayan. Kasi nadala na yung ating Pangulo. Hindi pwedeng itiwala lang sa mga regional directors, mga district engineers ng DPWH. Baka puro ghost project. O di ba, mga kababayan? Ito, kanina lang ininspeksyon ng ating Pangulo yung newly rehabilitated G. Araneta Drainage System para hindi na mangyari yung mga sunod-sunod na mga pagbaha pagpasok ng tag-ulan mga kababayan. Ito, panoorin natin yung ginawang inspeksyon ng ating Pangulo. Nung kasulukuyang Ondoy, talagang malakas yun. Yung third floor ko ng bahay ko, 2 baitang na lang. Oo. Tapos, iniwan na lang namin yung mga gamit namin. Sinara na lang namin, lumikas na kami. Oo. Tapos nakailang daan, may Yolanda, ganun din po. Pabalik-balik na lang po. At noong nakaraang araw gabi, bumaha. 1 hour lang yun. Hindi naman nakasampa dito. Hanggang dito lang. Ako po nagpapasalamat kay Presidente BBM na Ini-inspection niya talaga at kinakausap yung mga residente. Kasi kumusta yung epekto? Wala namang bumababang presidente rehabilitation. dito iba. Sa takungkong to, Talagang tinitingnan si niya. Presidente Marcos lang ang kasama yung dating tatay nila. Salamat po kay BBM. Thank you. Sa tuwing babagyo po talaga, napakahirap po talaga dito sa amin ang kalagayan namin to. Ngayon po, nung nalaman po namin na gagawin na po itong kalsada na to, ay naku po, nagpapasalamat po, sana po matuloy. Natuloy nga po yun. At sa ngayon po ay medyo maganda, sana po ay guminhawa na po kami ngayon. Na hindi na po kami pabalik-balik sa eskwelahan. Napakahirap po talaga eh. Ngayon po, kung nakaraan ulan, konti lang po. Pero umupa na po. Kaya nga po yung magandang pagkakataon na napagawa na po itong sa Araneta. Papasalamat kami sa mahal nating Pangulo. At natupad na po yung natin dito sa Araneta. Papasalamat po talaga ako sa mga gumawa ng drainage sa atin dito, sa PWH, at sa pong mga tumulong dito ng mga engineer. Nung Ondoy po, ang taas dito. Alam mo po, yung bahay namin, doon po kami naglikas sa mataas na yun. Lalo yung Yolanda, ang lampas tao dito po. Isang araw bumahaan, nag-ulan. Pag ng ulan, kaagad, agos kaagad dahil dyan sa mga drainage na yan. Malaki po ang pagbabago ng bagong project na yan. Kaya, sabi ko, salamat Panginoon, di naman kami, di naman lumalim tong tubig. Ako po nagpapasalamat sa Pangulo dahil ginawa niyang paraan itong lugar namin na kami sa baha. Kaya ako, press naman ng God na maano ko si Pangulo. Papasalamat po ako, sana nagpatuloy pa siya ng kanyang panunungkulan. Opo. Nagsabi nga huli kanina sa amin ni Pangulo, mababa na, hindi na ganun kataas, pero minuto lang nawawala na yung tubig. Hindi katulad dati, oras, minsan 3 hanggang 5 oras bago mawala. So malaking bagay po yun. Pero hindi pa tayo titigil kasi gagawin pa natin yung kabila, tapos i-extend pa natin ito hanggang magkabilaan. So tuloy-tuloy lang tayo. Yun na yung sinabi ko sa ating regional director, saka kay ARD Sherwin, na dapat kung ano yung ginawa dito ng district natin dito sa Araneta, kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective eh. So, as long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko kahit pa paano,
maiibsan talaga natin yung pagbago. Di ba? Mga kababayan, in-inspection mismo ng ating Pangulo. Tinitingnan niya. Ito yung pahayag ng ating Pangulo. Pakinggan natin mga kababayan. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo sa Tatalon, sa G. Araneta Avenue. At dahil binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, noong nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito at ika nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. Maintindihan mo naman kung bakit. Dahil kung titignan ninyo, lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Kaya yung drainage importante at itong tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan ng malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdi-declogging ulit. At kaya pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. At lahat ng mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo may mga sari-sari store dyan, may mga kung ano-ano mga maliliit na tindahan, siyempre nasisira ang kanilang hanapbuhay, nasisira yung kanilang mga ipinagbibili. Kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa. Patuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang to, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha rito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Maraming salamat. Good morning. Talagang pinupunta niya. Nadala yung ating Pangulo sa mga ghost projects. Ikot siyang ikot buong Pilipinas. Ito yung project niya na dam sa Sultan Kudarat para mag-supply ng patubig sa 1,500 hectares na lupang sakahan at pakinabangan ng 355 na mga magsasaka. Nasira siya noong 2021, pinaayos niya ngayon. Talagang pinupunta niya kung maayos yung pagkagawa. Di ba? Mga kababayan, Antong Dam. Yan o. Hindi pwedeng kwento-kwento lang. Kaya pinupunta niya mismo, mga kababayan. Ito in-inspection niya yung National Kidney Institute. Yan o, Transplant Institute, Legacy Building sa Quezon City. Tinitingnan niya kung kumusta yung progress ng project. Ini-inspection niya. Di ba? Mga kababayan, tinitingnan niya talaga kung kumusta yung
yung progress ng trabaho. National Kidney Transplant Institute. Nadala ng mga ghost projects. O, di ba? Ito naman mga kababayan sa South Cotabato, namigay siya ng 96 million para sa 440 barangay sa Cotabato Province. Saka 40 million sa 200 barangay sa South Cotabato. Talagang personal niya nga pinupuntahan. Di ba? Kinakausap niya pati yung mga scholar, presidential scholar, yan o. Ito yung pamimili ng mga agricultural products para may ipakain sa mga mahihirap. Yan o. Diba? Yan ang style ng ating Pangulo. Hands-on talaga. Sabi dyan, bilang bahagi ng whole of government approach laban sa gutom at kahirapan, pinalawak ng pamahalaan ng DSWD Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program at Walang Gutom Program na target makatulong sa 600,000 food poor households ngayong 2026 at 750,000 pagsapit ng 2027. Diba? Nagmukhang inutil si Sara sa kayong previous administration sa ganda ng mga projects ng ating Pangulo. Yan lalo na naging ampalaya yung mga DDS. Hindi umobra yung paninira sa ating Pangulo. Ito, inilunsad ng ating Pangulo yung pagkain at pag-asa para sa higit na mga nangangailangan sa Cebu. Yan o. Masustansyang pagkain para sa mga pinakang mahihirap. Nagastang waiter po yung ating Pangulo. Di ba? Mga kababayan, kasama si Governor Barry Cuatro at si Secretary Rex Gatchalian, nagpakain para doon sa mga mahihirap. Yan o. Yung pinamimili po, direkta sa mga farmers, pinapakain po sa mga mahihirap. Yan o. Kaya grabe pong tuwa ng mga walang makain. Yan o. Walang gutom kitchen sa Cebu, nilunsad ng ating Pangulo. Tingnan naman ninyo kung gaano kamahal. Coronadal City, Cotabato, South Cotabato. Gaano kamahal ng ating mga mamamayan yung ating Pangulong Bongbong. Ito naman yung pagsaayos mga kababayan, inspeksyon at rehabilitation ng Metro Cebu Expressway. Yan o. Sa Naga City, talagang pinupunta ng ating Pangulo. Tapos, sinuri rin ng Pangulo ang rehabilitation ng Mananga River Flood Mitigation Structure sa Talisay City. Pinupuntan talaga niya. Di ba? Nadala nga sa flood control projects na puro ghosts. Yan o. Yan yung rehabilitation. Yan yung mga binaha sa Cebu, mga kababayan. Inayos na yung dilubyo sa Cebu na sira yung mga drainage system at saka yung mga flood control projects. Pinuntahan niya mismo kung paano yung progress ng mga rehabilitation, pagsasaayos. So ito yung walang gutom kitchen sa Cebu. Ito yung pag-inspeksyon niya, mga kababayan, kasama si Governor Barry Cuatro. Ito yung binaha sa Cebu. Pinaayos na po ng ating Pangulo. In-inspection niya yung progress ng trabaho. Diretso na rin siya bisita sa mga communities. Yan, pati yung paglilinis po. Nakita ninyo kung gaano kaganda. Talagang tinitinan niya personal, binibisita niya personal. Nagmukhang inutil si Sara sa yung kanyang tatay. O diba, mga kababayan?